Magandang buhay mga bata! Ang ating asignatura ngayong umaga ay ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 para sa Agrikultura. At ang ating aralin at tatalakayin ay ang Module 5, Hayop mo, Alagaan mo. Ito ay may layunin na pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na naipaliliwanag ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. At natutukoy ang mga hayop na maaring alagaan gaya ng manok, pato, itik, pugo at tilapia. Sa nakaraang module, napag-aralan mo ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop. Kaya sa pagpapatuloy, matututunan mo naman ang mga uri ng hayop na maaring alagaan. Subuking sagutin muna ang sumusunod na pagsasanay upang sukatin ang lawak ng iyong kaalaman ukol sa paghahayupan. At gawin natin ang bahaging subukin. Ito ay may panuto na isulat sa iyong kwaderno ang check kung ang isinasaad na pangungusap ay tama at X kung mali ang isinasaad na pahayag. Para sa unang bilang, sa pagpili ng aalagahang hayop, dapat isaalang-alang ang kapaligiran o lugar na paglalagyan. Ikalawa, itlog lamang ang produktong makukuha natin sa manok. Ikatlo, karaniwang inaalagaan ng mga itik sa mga lugar na malapit sa tubig. Ikaapat, itlog ang pangunahing produktong naibibigay ng pugo. Ikalima, sa pag-aalaga ng tilapia, kailangan nating isalang-alang ang topografiya, panusto sa tubig, uri ng lupa, at laki ng palaisdaan. Ika-anim, ang pag-aalaga ng hayop ay mayroong kaakibat na mabigat na responsibilidad upang magtagumpay sa paghahayupan. Ikapito, ang pag-aalaga ng manok ay hindi nangangailangan ng sapat na supply ng pagkain dahil palay at mais lamang ay sapat na upang mapakain ang mga ito. Ikawalo, ang kalapati ay nabubuhay sa kahit na anong uri ng klima at nangangailangan lamang ng mataas na bahay upang ligtas ito sa mga daga at pusa. Ika-9, ang mga bagong pisang sisiw na manok ay hindi na kailangan lagyan ng ilaw o bumbilya na may 50 watts upang mainitan ng hanggang 15 araw. Ika-10, ang mga dumi ng hayop ay maaring gawing pataba o organikong abono. Ngayon mga bata ay bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang sagutin ang bahaging subukin. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! 'Ngayon ay atin ang iwasto ang bahaging subukin. Narito ang mga kasagutan. Sa unang bilang, ang sagot ay check. Ikalawang bilang, ang sagot ay X. Ikatlong bilang, check. Ika-4 na bilang, check. Ika-5 bilang, check. Ika-6 na bilang, check. Ika-7 bilang, check. Ika-8 bilang, check. Ika-9 na bilang, X.
At ang ika-10 bilang, check. Nakuha niyo ba mga kasagutan mga bata? Mahusay. Tunay na malaki ang pakinabang sa pag-aalaga ng mga hayop dahil ito ay nakapagbibigay ng karagdagang kita sa pamilya at maaaring mapagkunan ng mga masustansyang pagkain tulad ng karne at itlog. Maraming kabutihang naidudulot ang mga ito tulad ng pagkakaroon ng magandang kalusugan, pananggal sa pagod at nakapagbibigay ng lubos na kasiyahan. Ngayon mga bata ay ating gawin ang bahaging balikan. Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop. At sa pagpapatuloy ng aralin, maaring sagutin muna ang sumusunod na pagsasanay. Narito ang panuto. Isulat ang T kung tama ang isinasaad na pahayag at M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, ang maingat na pagpaplano ay kailangan gawin kung mag-aalaga ng hayop upang lubos at tiyak na mapakinabangan. Ikalawa, sa paggawa ng plano, mahalagang pag-ukulan ng pansin ang hayop na aalagaan at uri nito, maging lugar, klima, at pakinabang na dulot nito. Ikatlo, sa maliit at makipot na bakuran dapat alagaan ang manok. Ikaapat, dapat isaalang-alang ang klase ng pagkain na ibibigay sa alagang manok. Ikalima, ang produktong galing sa manok ay pwedeng ibenta at ikonsumo ng pamilya. Ngayon mga bata ay muli ko yan ng sapat na oras para sagutin ang bahaging balikan. Ngayon naman mga bata ay atin nang iwasto ang bahaging balikan. At narito ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay T, tama. Para sa ikalawang bilang, ang sagot ay T, tama. Para sa ikatlong bilang, ang sagot ay M, mali. At ang ikaapat, T, tama. At ang ikalima, T, tama. Nakuha niyo ba mga kasagutan mga bata? Magaling! Ngayon naman ay gawin natin ang bahaging tuklasin. Para sa gawain isa, narito ang panuto. Magbigay ng 5 hayop na madaling alagaan at ano-ano ang mga naibibigay nitong produkto o pakinabang sa atin. At narito ang halimbawa, manok. Ang manok ay nakapagbibigay ng itlog at karne. Ngayon mga bata ay pagkakataon niyo naman na sagutan ang 1 hanggang 5 bilang. At sa bahaging tuklasin pa din, para sa gawain 2, narito ang panuto. Basahin ang bawat pahayag at sagutin sa pamamagitan ng pagpili ng tamang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, ito ay uri ng manok na inaalagaan para sa mga itlog. Ikalawa, inaalagaan ito para sa kanyang itlog at karne dahil mayaman ito sa protina.
kung kaya't ito ay mainam sa pagpapalaki ng katawan at mga kalamnan. Ikatlo, ang isdang ito ay madaling alagaan at masarap kainin. Nagtataglay ito ng sustansya na kailangan ng ating katawan gaya ng protina. Ikaapat, ang hayop na ito ay magandang pagkakitaan dahil sa maraming mga produkto na makukuha rito tulad ng balot, penoy, at mga pulang itlog. At ang ikalima, inaalagaan ang manok na ito para sa taglay nitong karne. Ito ang uri ng manok na niluluto sa mga fast food restaurant, palaman ng sandwich o ginagawang nuggets o chicken balls. Ngayon mga bata ay ating sagutan ang unang bilang para inyong maging halimbawa. At ang sagot ay layer. So ngayon mga bata ay pagkakataon nyo naman na sagutan ang ikalawa hanggang ikalimang bilang. At para sa bahaging suriin, may mga alagang hayop na madaling alagaan, mapakinabangan at mapagkakitaan. Ilan sa mga ito ay ang manok, pato, itik, pugo at tilapia. Ano-ano kaya mga pakinabang ng mga alagang ito? Paano ba sila makakatulong sa atin? May mga hayop na madaling alagaan at paramihin. Ating basahin at pag-aralan ang mga hayop na maaring paramihin at ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili nito. Narito ang isang halimbawa ng hayop. Ang una ay ang manok. Ang manok ay isa sa mga hayop na madaling alagaan at paramihin. Ang manok ay inaalagaan para sa kanyang karne at itlog. Karaniwang ulam ito na mag-anak sa pagkainan. Kailangan ng alagang manok ang maluwang na kulungan upang magkaroon ng sapat na ventilasyon at maging maginhawa sila. Narito ang mga halimbawa o uri ng manok na maaring alagaan. Matatagpuan sa poultry farms ang dalawang uri ng manok. Ang una, layer. Inaalagaan ang manok na ito para sa mga itlog nito. Upang regular na mga itlog ang layer, kinakailangang malayo ang mga ito sa ingay. Dahil ang malakas na ingay ay nakakaapekto sa kanilang pangingitlog. Ang ikalawa ay ang broiler. Inaalagaan ang manok na ito para sa taglay nitong karne. Ito ang mga uri ng manok na niluluto sa mga fast food restaurant. Palaman ng sandwich o ginagawang nuggets o chicken balls. Inaalagaan sa ating bansa ang lahing banyaga tulad ng Lancaster, New Hampshire, Bantes, White Leghorn at Plymouth. Tinatawag itong fryer o manok na piniprito. At narito naman ang mga uri ng manok na mainam sa pangingitlog. Una, Minorca. Nangingitlog ng 200 pirasong itlog sa isang taon at may katamtamang laki ng itlog. Kulay itim ito at galing sa Espanya. Ang ikalawa naman ay ang Mikawa. Ito ay kulay puti at nangingitlog ng 200 pirasong itlog sa isang taon. At narito naman ang mga halimbawa ng mainam na alagaang manok para sa karne. Una na dyan ang Arbon Acre. Ito ay nakapagbibigay ng masustansyang karne at itlog. Ang ikalawa ay ang Cub. Ito ay kulay puti ang balahibo at kulay dilaw ang balat. At ang ikatlo ay ang Hubbard. Mainam na alagaan dahil sa masustansyang karne nito. At ang panghuli ay ang White Leghorn. Kulay puti at may malalaking paa. Ngayon naman mga bata ay ang uri ng manok na mainam sa pangingitlog at sa kanilang karne. Una na dyan ay ang Plymouth Rock. Ito ay manok na galing sa Amerika at nakapagbibigay ng masustansyang karne at itlog. At ang ikalawa ay Rhode Island Red. Maganda ang klase ng itlog at ito ang madalas na inaalagaan ng mga magsasaka. Ano naman
mga bata, sa bahaging suriin pa rin, ay ang pangalawang hayop na maaring alagaan ay ang tilapia. Ang tilapia ay isang isdang madaling alagaan at masarap kainin. Nagtataglay ito ng sustansya na kailangan ng ating katawan gaya ng protina. Karaniwang pinalalaki ito sa mga palaisdaan sa likod bahay. Kung may anyong tubig tulad ng ilog, sapa, lawa o dagat na malapit sa inyong pamayanan, maaari ring alagaan ang tilapia rito. Sa pag-aalaga ng tilapia, kailangan nating isaalang-alang ang topografiya, panustos na tubig, uri ng lupa, at laki ng palaisdaan. At ito pa ang isang hayop na maaari nating alagaan. At ito ay ang itik at pato. Isang magandang pagkakakitaan ang pag-aalaga ng itik at pato sa likod ng bakuran ng tahanan dahil sa malaking nagagawang tulong nito sa pamilya. Ang pag-iitikan ay magandang pagkakitaan dahil sa marami mga produkto na makukuha rito tulad ng balot, penoy at mga pulang itlog. Ang pagpapatuhan ay makakakuha ng itlog at karne. Malaki ang pakinabang sa mga bakuran kung mag-aalaga ng itik at pato. Karaniwang inaalagaan ng mga itik at pato sa mga lugar na malapit sa tubig, kung saan may mga suso at tulya para sila ay may pastol at makatipid sa pagkain. At narito naman ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng hayop. Una, bigyan ng sapat na liwanag at bentilasyon. Ikalawa, maaliwalas na lugar. Ikatlo, tamang paraan ng pagpapakain. Ikaapat, kalinisan at kaayusan. Ikalima, kapaligiran. Ikaanim, maglagay ng mas maraming pakainan at painuman para sa mga alagang hayop. Ikapito, pabakunahan ang mga alagang hayop laban sa peste at sakit. At ang ikawalo, ihiwalay ang mga alagang may sakit upang hindi mahawa ang mga lulusog na hayop. At sa bahaging pagyamanin, narito ang panuto. Puna ng tamang sagot ang bawat patlang upang mabuo ang pangungusap. Gawin ito sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, ang blank ay magandang pagkakitaan dahil sa mga produkto na makukuha rito tulad ng balot, penoy, at pulang itlog. At ang pagpapatuhan naman ay makakakuha ng itlog at karne. Sa ikalawang bilang, ang blank ay isang isdang madaling alagaan at masarap kainin dahil ito ay nagtataglay ng sustansya na kailangan ng ating katawan gaya ng protina. Para sa ikatlong bilang, inaalagaan ng manok na ito para sa taglay nitong karne at mga uri ng manok na niluluto sa mga fast food restaurant, palaman ng sandwich o ginagawang nuggets o chicken balls. At para sa ikaapat, ang blank ay mainam alagaan at paramihin para sa kanyang mga itlog at karne dahil mayaman ito sa protina na mainam sa pagpapalaki ng katawan at mga kalamnan. At para sa panghuli o ikalimang bilang, inaalagaan ang manok na blank para sa regular na pangingitlog nito, ngunit kailangang malayo ang mga ito sa malakas na ingay na nakakaapekto sa kanilang pangingitlog. Ngayon mga bata ay ating sagutan ang unang bilang para maging isang halimbawa. At ang sagot ay itik at pato. Ngayon mga bata ay pagkakataon nyo naman na sagutan ang ikalawa hanggang ikalimang bilang. At para sa bahaging isa-isip, ang pag-aalaga ng hayop ay isang kapaki-pakinabang na gawain. Maraming produkto ang makukuha mula sa mga alagang hayop. Hindi lamang ito ay isang libangan, kung hindi isang magandang pagkakakitaan. Ngunit ano-anong mga hayop ang mainam na alagaan upang makatulong sa mga pangangailangan ng pamilya?
At para sa bahaging isagawa, narito ang panuto. Isulat sa inyong kwaderno ang salitang tama kung naglalahad ito ng wastong pahayag at mali kung hindi. Para sa unang bilang, ang protina ay ang bitaminang makukuha sa karne ng manok at itlog ng pugo. Para sa ikalawa, sa pag-aalaga ng tilapia, kailangang maliit ang sukat ng palaisdaan upang hindi agad-agad itong dumami. Ikatlo, dapat bigyan ng sapat na liwanag at ventilasyon ang mga alagang hayop. Ikaapat, layer ang uri ng manok na inaalagaan para sa taglay nitong karne. At ang ikalima, karaniwang inaalagaan ang mga itik at pato sa mga lugar na malapit sa tubig kung saan may mga suso at tulya para sila ay maipastol at makatipid sa pagkain. Ngayon mga bata ay ating sagutan ang unang bilang para maging halimbawa. At ang sagot sa unang bilang ay ang tama. Tama, ang protina ay bitaminang nakukuha natin sa karne ng manok at itlog ng pugo. Ngayon mga bata ay pagkakataon nyo naman na sagutan ang ikalawa hanggang ikalimang bilang. At para sa bahaging tayahin, piliin ang mga salita mula sa kahon na tumutugon sa bawat pahayag. Isulat sa kwaderno ang inyong sagot. At narito ang mga pagpipilian. Manok, tilapia, Rhode Island Red, Japanese Shuttle, Plymouth Rock, Broiler, Itik at Pato, Layer, Pugo. At narito naman ang mga pahayag. Una, isa sa mga hayop na madaling alagaan at paramihin. Ito ay inaalagaan para sa kanyang itlog at karne. Karaniwang ulam ito na mag-anak sa hapagkainan. Para sa ikalawang bilang, ang itlog nito ay mayaman sa protina kung kaya't ito ay mainam na pagpapalaki ng katawan at mga kalamnan. Ikatlo, uri ng isdang madaling alagaan at masarap kainin. Nagtataglay ito ng bitamina na kailangan ng ating katawan gaya ng protina. Karaniwang pinalalaki ito sa mga palaisdaan sa likod ng bahay. Ikaapat, isang uri ng manok na inaalagaan para sa mga itlog na ito. Ikalima, karaniwang inaalagaan ang mga ito sa mga lugar na malapit sa tubig kung saan may mga suso at tulya para sila ay may pastol at makatipid sa pagkain. Para sa ika-6 na bilang, isang uri ng pugo na mahusay mangitlog at malaman pa. Ikapito, ito ay magandang pagkakakitaan dahil sa marami mga produkto na makukuha rito tulad ng balot, penoy at pulang itlog. At para sa ika-8 bilang, ito ang uri ng manok na inaalagaan para sa taglay nitong karne. At para sa ika-9 at ika-10 bilang, klase ng manok na mainam sa pangingitlog at sa kanilang karne. Ngayon mga bata ay ating sagutan ang unang bilang para maging halimbawa. At ang sagot ay manok. Ngayon ay pagkakataon nyo naman na sagutin ang ikalawa hanggang ika-10 bilang. Binabati ko kayo mga bata sa inyong ipinamalas na husay at galing sa ating aralin ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Paalam mga bata, hanggang dito na lang at sa pagkikita nating muli.